Since last na topic natin, ano na nga yung pinag-aaralan natin? Nakalimutan ko na ata. Ano yun? How to start a year right. So ito po yung ating pinale. So pray po tayo bago tayo magpatuloy. Let's bow our head. Panginoon, salamat sa mga salita mo na pinag-aralan namin for the last few weeks. And we pray na itong final episode nitong aming pag-aaral ay hindi masayang bagkus maibaon sa aming puso't isip at magkaroon kami ng decisive action na ma-implement. Magawa namin, hindi lang kami nakinig, kundi ito ay instruction what to do this year. Kaya dalangin namin, lahat kami dito, mag-level up ngayong taon. Thank you, Lord. Be with us in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. So, ito po. Balik tayo, balik tanaw. Look backward. Ito yung una nating ginawa ngayong January. Binalikan natin ano yung nangyari in the past year. So, nag-evaluate tayo. Ano ba yung mga kapalpakan natin? Ano yung mga hindi na abot na mga pangarap? And then, matapos nating evaluate yung ating mga kapalpakan, nag-set tayo ng goals. Look forward. Ito yung aabutin natin ngayong taon na ito. Mamaya sa mga Bible study nyo, I request yung mga Bible study leader, tanungin nyo yung miyembro nyo, ano ang pangarap mo ngayong taon? Ano yung mga plans and goals mo? Pag walang masabi, wasabi, mapait yan. Okay? Manghang sa ilong yan. Ang taong walang goal, nagpapaikot-ikot lang ang buhay. Kagaya nga ng Ferris wheel. Sumakay ka, umikot ka, gumastos ka ng malaki. Naalala ko nung nasa Osaka kami, yung pinakamalaking Ferris wheel sa Japan, sinakyan namin, sobrang taas. Ang layo ng narating namin, umikot kami hanggang dun sa taas, kita yung buong Osaka. Pero pagkatapos ng ikot, nandun uli kami kung saan kami nagsimula. Ang taong walang goal at walang pangarap, pagdating ng January, andun pa rin siya kung saan siya nag-start ngayong January 26, 27, walang narating, nandun pa rin. Bakit? Walang goal. Kaya sabi mo sa katabi mo, goal. At hindi lang goal, goals. Spiritual, material, emotional, relational. So mamaya, sa Bible study nyo, yung mga matatagal ng Bible study, tanungin nyo yung miyembro nyo. At pag sinabi niyang secret nyo lang yan sa social media. Okay? Yung plano nyo, huwag nyo i-post. Pero sa leader nyo, kailangan. Kasi pagpe-pray ng leader nyo. Huwag nyo isipin, baka mainggit siya palitan natin. Pag mainggitero yung leader nyo, palitan natin. Bawal ang leader na mainggitero. Mainggitera. So look forward, then look upward. Yung mga goals na yan, hindi natin kakayaning ma-implement o magawa kung wala si Lord. Okay? Then look inward. Ano ba yung kapasidad mo? Ano yung kakayanan mo? Na-evaluate mo ba, ito lang yung kakayanan ko, ito yung skill ko. Pero ang pangarap ko, hindi congruent sa skill ko. So kailangan mong mag-level up. Okay? Huwag mo liitan yung goal. Huwag mo liitan yung pangarap mo. Lakihan mo yung skill mo. Yung utak mo. Yung puso mo. Kasi kung lilitan mo yung pangarap mo, wala kang mararating. So dito tayo magtatapos. Genesis 19. 17. Kung ginawa natin yon, itong mga bagay-bagay na to, ngayong January, dahil tapos na ang January, February na, tapos na tayo sa look backward, look forward, look upward, look inward. Ito naman tayo. Sige, basa. 1, 2, 3. Genesis 17. Okay, ito yung kwento na gugunawin na ni Lord, ang Sodom at Gomorrah. Alam niyo yung kwento? Bakit gugunawin ang Sodom at Gomorrah? Ha? Bakit?
Doon galing yung commercial ng close-up. Sa lugar na to, na yung kapwa lalaki naghahalikan. Dito, Sodom at Gomorrah. Okay? Ngayon, nung nakita ni Lord yung Sodom at Gomorrah, na talamak ang kasalanan, corrupt na, bakla pa ang mga nakatira doon. Bakla tomboy. Imagine mo, papaputol mo yung katawan mo, tapos pag na-born na ganyan, palalagay ulit. Sakit sa ulo no? At the moment na pinabago mo yung katawan mo, ibig sabihin mali si Lord sa paglikha sa'yo. Kailan pa nagkamali ang Diyos? Kailan? The mere fact na binabago mo yung katawan mo, sinasabi mo mali ang Diyos sa pagkalikha sa akin. Hindi ko tanggap ang Diyos na yan. Ako ang Diyos ng sarili ko. Ako masusunod. Etong mga taong ito, sa Sodom at Gomorrah, ganun ang utak. So, ang sabi ni Lord, gugunawin ko yan. Kiniwento niya kay Abraham, nag-bargaining sila. Kung meron bang ganito, hanggang 10, gugunawin mo pa, wala talaga. Ang natira lang sa Sodom at Gomorrah na matino, si Lot, yung asawa niya, at saka yung anak niya. So, 5. So, walang 10. So, pumunta na si Lord kasama yung 2 backup na anghel, gugunawin ko ng Sodom at Gomorrah, sabi niya. So ngayon, pagdating doon, iniwan na ni Lord yung mga anghel, pumasok sa Sodom at Gomorrah bandang hapon, mga alas 3, alas 4. Nakita ng mga taga-Sodom, ang sabi ng mga Sodomites, wow, ang pupogi. Ang tatangkad. Ang mamacho. Anghel yun eh. So, niyaya ni Lot na matulog sa bahay niya. Sabi ng mga anghel, hindi, dito lang kami sa labas. Pero sabi ni Lot, hindi pwede. Delikado tong lugar na to. May mga babaeng dinudukot dito, nilalagay sa drum. Antipolo to. Kupang to. So, sabi ng mga anghel, sige na nga, matulog kami sa bahay nyo. Pagpasok nila, bandang alas 6 siguro, dumilim-dilim konti, lahat ng lalaki sa syudad, kumakatok na at gustong i-rape yung 2 anghel. Imagine nyo yun? Mula sa bata, bakla, hanggang matanda, bakla. Tapos sasabihin nila, ginawa kami ng Diyos na ganito. Bakit ginunaw ng Diyos kung siyang gumawa? Minsan magtuturo ako anong ugat ng kabaklaan. Okay? Pasadahan ko lang. Pag walang father image na matino, nagiging tomboy o bakla ang lalaki. Okay? Pag walang matinong father image, tingnan niyo yung mga hiwa-hiwalayan dyan. Makikita nyo, tomboy yung mga anak. O bakla. Or, na-rape ng babae sa babae ng tomboy. Yung babae, yung bata pa, minolestya, nalipatan ng spirito yon. Yung lalaki naman, minolestya ng kamag-anak na bakla, nalipatan ng spirito yan. Yan lang ang mga common. At ang pinaka-isa pa, kung saan talamak ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, galing kami Aklan, tagal ako doon, 4 years ako doon, Cebu, dyan marami. Yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, nagdadala ng kabaklaan at katomboyan. So ito, ganun din. They worship idols dito sa Sodom at Gomorrah. So nangyari, nung gabi, re-rape na sila. Ginawa ng mga anghel, binulag yung mga tao, hindi mahanap yung pinto. Madaling araw na, hindi pa nila mahanap yung pinto. So lumusod sila sa kabila, sabi ng mga anghel kay Lot, lumabas na kayo sa syudad na to, ngayong madaling araw, gugunawin na to. So tumakbo sila, palabas ng syudad, ang sabi ng mga anghel, huwag kayong lilingon. So sabi dito, verse 17, ito na yun. When they had them outside, lumabas na sila sa syudad, Lot was told, now run for your life. Hindi ka lang marirape dito, kundi gugunawin to, mamamatay kayo rito. Tumakbo kayo ng mabilis. Don't look back. Don't stop anywhere on the plain. Go up to the mountains or you will be destroyed. Okay, kung mayroong look back tayo, look forward, look backward noong January, ito naman February. Sabihin mo, run for your life. Okay? Don't look back. Laksan nyo, don't look back. Don't stop anywhere. Go up to the mountains. Ito yung gagawin sa February. Ulitin natin. Run for your life. Don't look back.
Don't stop anywhere. Go up to the mountain. So yun yung instruction. Huwag kayong lilingon, huwag kayong titigil, diretso lang. Dahil pag tumigil kayo, masisira kayo, mawawasa kayo, mamamatay kayo. Pero, verse 26, laktaw, his wife looked back. Yung asawa ni Lot, lumingon. Alam niyo kung bakit? Bakit? Naglalaba siya nung oras na yon, naiiwanan niya. Hindi, ano. Mayaman po sila. Yung original chapter nito, naghiwalay si Abraham at si Lot sa sobrang yaman nilang dalawa. Magtiyo, mayaman, ang daming alagang hayop, hindi na kayang pakainin nung lupain yung kanilang mga alagang hayop sa sobrang dami. So ang sabi ni Abraham, pamangkin, mamili ka, saan mo gusto? Pinili niya yung banda rito sa may Sodom at Gomorrah. Ang yaman nila. So yung pinaghirapang yaman, yung misis, alam niyo naman yung mga nanay, di ba, nangihinayang, sayang yan. Napalingon yung misis, sayang naman. Iniwan lang natin yung pinaghirapan natin. Pag namatay na kayo, hindi na kayo makakalingon, sasabihin nyo, pinaghirapan ko yan, tapos namatay lang ako sa pagod. Nakita na kayo ng nakalagay sa kabaong, biglang sumilip. Sayang, sayang yung pinaghirapan ko. Mali ang priority ko. So lumingon ng hinayang. And then, sabi dito, nung siya'y lumingon, naging naging ribultong asin. Nung dumaan kami dito sa Sodom at Gomorrah, malapit ito sa Dead Sea, pinakita sa amin yung malaking bato dun sa bundok na sabi nung guide namin, tour guide namin, yan yung asawa ni Lot. Sabi ko, ang laki naman, para na mahigante yan. Natabunan na daw. Siguro, pero ano lang yon, hindi tayo sure kung yun nga, pero yung kwento na nasa Bible, kwento rin nila doon. Tapos yung paligid nun, talaga walang nabubuhay na halaman. So, ito yung nangyari. Lumingon siya at hindi siya nakarating sa kanyang destination. So, anong una? Run for your life. Unahin natin. Run for your life. Sabi ng Hebrews 12:1, therefore, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight. Dinaanan natin to. Lahat ng pabigat and sin, kasalanan at hindi naman kasalanan, pero nakaka-istorbo sa'yo para maabot ang pangarap mo, tigilan mo na, tantanan mo na. At sabi dito, mga kasalanan na ayaw bumitaw-bitaw, clings so closely. Pag binitawan mo yung kasalanan, binitawan mo yung mga bisyo mo, yung pabigat sa buhay mo, yung mga libangan mo na 3 araw kang nanonood ng Netflix, naglalaro ka 8 oras, walang sahod. Imagine mo yan. Sabi dito, after mong bitawan yan, run. Hindi ka makakatakbo ng maraming bitbit na pabigat. Kagabi, kahapon, sabi ko, ang dami naming bitbit. Pumunta kami ng Boracay, ang extra check-in namin, 15 kilos lang kasi konti lang yung gamit namin. And then pag-uwi namin, meron kaming bitbit na 14 kilos. So 30 kilos, sabi ko, hindi, wasak to, yari tayo rito. Kaya sa aeroplano, sabi ko, pababain mo lahat, tayo yung huling-huli. Delikado to, magkakalat-kalat to. Yung mga bitbit namin. So ang hirap makipagsabayan, tumakbo pag maraming pabigat sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, mahirap tumakbo pag may pabigat. Yung pabigat mo nga lang, dito lang sa bewang, ang hirap na tumakbo, di ba? Ay lalo na kung sa buhay. Mahirap yan. So, kailangan mong tanggalin muna yung mga bagay-bagay na dapat tanggalin before you can run. Hindi mo pwedeng tatakbo ko pero ang daming pabigat. Wala kang mararating. Mapapagod ka lang. Nakakatawa nga kagabi, ang bigat ng bitbit nga namin, hati kami. Biglang paglabas namin sa airport, may wheelchair doon pag ng eroplano. Biniro ko lang, sabi ko, sumakay ka na lang dyan sa wheelchair. Ay narinig nung wala yatang ibang senior. Sige sir, upo na kayo, ma'am. Kasi ang layo nung kukunin yung baggage, walang elevator, inaayos pa. Ay, ayos, sabi ko. Sarap pala maging senior. No? Naka-wheelchair kami, 2. Oh. Sabi ko, wala lang makakita sa ating kakilala rito. Ang pangit tingnan, pero masarap makaupo sa wheelchair yung may tumutulak sa'yo. Kaya ang hirap tumakbo, lumakad ng maraming bitbit. Ang hirap. Sabi mo sa katabi, ang hirap, daming bitbit.
Tapos di naman kailangan. Sabi mo sa katabi mo, bitaw. Bitawan mo na yan. Ang bagal na ng buhay mo dahil dyan. Okay? So sabi dito, run with endurance the race that is set before us. 1 Corinthians 9:24, do you not know that in the race, all runners run? Siyempre naman, running yan eh. But only one gets the prize. Run in such a way as to get the prize. Tumakbo ka na hindi, tawag na, inday-inday, babagal-bagal. Lalo na yung mga nakulelat na sa buhay, ngayon lang natutunang mangarap. Yung kagaya ko, nag-aral ng high school 3 years sa third year high school. Kailangan kong maghabol para umayos buhay ko. Yung mga, ang dami mong sablay, huminto ka sa pag-aaral, yung iba nakagraduate na, ikaw hindi pa, yung iba mayaman na, ikaw hindi pa. Bilisan mo, wag kang babagal-bagal, wag lakad, wag gapang, takbo. Takbo. Tahimik ka. Sabi mo, takbo. Late ka na eh. Pag late ka na, inday-inday pa yung lakad mo, yari ka doon. Pag late ka na sa buhay, kailangan mo nang tumakbo. Run for your life. Run as to get the prize. Hindi yung takbo lang. Kailangan manalo ka. Baka last chance mo na to, babagal-bagal ka pa, wala kang mararating. Okay? Merong kwento, nakwento ko na to ilang beses dito. May mga tambay na mga wolves, no, na mga Pilipino. Kasi walang tambay sa Japan. No, walang tambay sa Amerika. Sa Pilipinas lang maraming tambay. So itong mga wolves na to na nakatambay, and by the way, wala talagang wolves sa Japan. Kasi nakwento sa amin sa Hokkaido, inubos nila to kasi lakas lumamon nito. So tinira lang nila yung mga bear. Kasi ang bear daw, pag kumain ng hayop, okay na isa. Pero ang mga wolves, hindi na bubusog, kain ng kain. So inubos ng mga Ainu tribe. So yun. So wala talaga. At kung meron man, hindi tatambay itong mga ito dahil sa Japan, busy lahat doon, nagtatrabaho. So ngayon, sa Pilipinas, nakatambay sila, kaso biglang nag-snow sa Antipolo. Ito yon. So nakatambay, itong grupo ng mga wolves, nagkikwentuhan sila, payabangan, walang ginagawa sa buhay, biglang may dumaan na rabbit. Sabi ng isang pinakamayabang na wolves, yang rabbit na yan, tanghalian ko yan. Gagawin ko yung tanghalian. So sabi ng mga tropa niyang wolves, sige nga, abulin mo nga, tingnan natin kung kaya mo. So sinimulan, nagpakitang gilas, nagpasiklab, hinabol yung rabbit. Anong oras sila nagsimula? 12:00. 3:00 na ng hapon, di pa niya nahuli. 3:00 na, umabot ng 5:00, sumuko ang wolf. Bakit? Etong wolf na to, he is running for his lunch. Tanghalian niya. But the rabbit is running for his life. Ang motivation mo sa buhay, importante. Yan ang magtutulak sa iyo para umasenso at umangat. Kung wala kang pangarap, kung wala kang motivation, kung wala kang matibay na rason, wala kang mararating sa buhay. Sabi mo sa katabi mo, anong matibay mong rason? Bakit ka gumigising? Dahil lang ba sa kape? Anong dahilan? Bakit ka gumigising? Kape. Tinapay. Alala ko si Father, kape at rosaryo. O, di ba? Rosaryo. Kape. So, anong dahilan? Bakit ka gumigising? Bakit ka lumalaban sa buhay? Bakit ka nagpapakahirap? Sabi nga natin, kung ikaw may goal and then dumating yung punto na nahirapan ka na sa goal mo, gusto mo nang give up, balikan mo bakit mo sinimulan yung bagay na yan. Dito, buhay ang pinaglalaban ng rabbit. Samantalang itong wolf ay pagkain lang niya sa tanghalian. So pwede niyang huwag abutin. Pwede naman siya mag-fasting ng tanghalian sa gabi na lang. Pero ang rabbit, once na nagkamali siya, tapos na ang buhay niya. Sabi mo sa katabi mo, once na nagkamali ka, affected na ang buong buhay mo. Okay? So run for your life. Pangalawa,
don't look back. So, run for your life, don't look back. Takbo ka, wag babagal-bagal dahil late ka na, wag kang lalakad, takbo talaga, then don't look back. Wag kang lilingon-lingon. So lumingon na tayo noong January. Nag-evaluate, nag-assess na tayo ano yung mali, ano yung mga dapat baguhin. Stop ka na doon. February, wag mo nang balikan. Kasi may mga tao, ilang taon na at dekada na ang lumipas, sa kanilang kabiguan sa present, binabalikan pa nila yung nakaraan. Kasi yung nanay ko, kasi yung tatay ko, kasi si ganito, kasi nung panahon ng Hapon. Ano? Sabi ko nga, kung ikaw lumaking mahirap, may problema sa pamilya, hindi mo kasalanan yan. Okay? Hindi mo kasalanan yan. Pero kung ikaw 18 na at ganyan pa rin ang buhay mo, kasalanan mo na yan. Kasalanan mo na, ikaw na may kagagawan yan. Hindi pwedeng mahirap kang pinanganak, sisihin mo magulang mo, pamilya mo, angkan mo. Kung pinanganak kang mahirap, di mo kasalanan. Pero kung mamamatay ka pa rin mahirap, kasalanan mo na yan. Kung pinanganak kang mahirap, ibig sabihin nagkulang ang magulang mo sa pagsisikap, wag mo nang sisihin, wag mo nang ibintang. Kaya yun, 18 pataas ka na, hindi ka pa rin umasenso, kasalanan mo na yan, hindi ka nagsikap, ikaw na yan. Sabi mo sa katabi mo, alam na this. Ikaw na yan. Kaya nga sabi natin kanina, huwag ka nang babagal-bagal, tumakbo ka sa buhay mo dahil late ka na sa buhay na to. Marami nang nauna sa'yo. Run. Don't walk. Hindi yung ilang taong ka na, kampante ka pa sa buhay mo. Hindi pwede. Tumakbo ka na, huwag kang babagal-bagal. Late ka na nga eh. Paspas, double time, triple time. And then, huwag ka nang lilingon. Kung may mga hinanakit ka sa buhay, kung may mga gumawa ng kalokohan sa iyo, mahirap po maging pastor dahil pag humawa ka ng tao, hindi lahat ng tao na-appreciate yung ginagawa mo. Hindi lahat ng pinaghirapan mong tao ay magbabalik sa iyo ng pasasalamat. Minsan pa, yung pinaghirapan mo ng todo, sila pa yung mga Judas. Yan po, marami akong kasamang pastor na give up sa pagiging pastor dahil sa mga ganun, nasaktan. Pero, bahagi yun ng ng trabaho namin, ng work description namin, ng job description. So ano kailangan mong gawin? Kalimutan mo, magpatawad ka. Tuloy lang ng tuloy. People come, people go, so tuloy lang. Sabi ni Pablo dito, Philippians 3:13 and 14. Brothers, I do not consider myself to have taken hold of it. Hindi ko sinasabing naabot ko na, nakuha ko na yung mga pangarap. But one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal, my goal, to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Kalimutan mo na yung nakaraan. Magpilit ka sa ngayon. Tama na yung January, na-assess na natin yung nakaraan. Kalimutan mo na. Yung mga hinanakit, yung mga taong gumawa ng kalokohan sa iyo, forgive. Sabi mo sa katabi mo, forgive. Number 1 yun, forgive. If you can forget, good. Yung word na forget dito, lalo sa Isaiah 43:18 to 19, sabi dito, forget the former things. Kalimutan mo na yung nakaraan, do not dwell on the past. Huwag ka na laging, alam niyo yung mga taong hindi maka-move on, pag nagkwento yan, noon, ganito eh. Si ganito. Laging ang simula ng kwento, yung nakaraan. Hindi maka-move on yan. Dati, noong panahon ng Hapon, nung bata pa kami, nako naman. Wala namang problemang balikan mo yan. Lalo na pag nag-senior na, tas ganun ang mga kwento. Nung maliit kami. Oh, ba't kayo natawa? Senior na, tas ganun kwento. Nung maliit pa kami, ganyan. Alam na yon. May mga bagay na hindi mabitaw-bitawan. So yung word na forget, sabi dito, sa Greek, sa Hebrew, nung tiningnan ko kagabi, huwag mo nang alalahanin, number 1 meaning. Pangalawa, recount. Huwag mo nang balik-balikan. At yung pangatlo, huwag mo nang banggit-banggitin. Lalo na kung pangit naman yung nakaraan mo. Pangit yung nakaraan mo, huwag mo nang banggitin. Hello? Lahat naman may pangit na nakaraan, di ba?
Sino walang pangit na nakaraan dito? Taas ang kamay. At pakilabas lang yan. Sino may pangit na nakaraan? Taas ang kamay. Oh, lahat tayo. Lahat tayo ngayon, kung lagi mong iisipin yung pangit mong nakaraan, alam mo mangyayari sa mukha mo tuwing titingin ka sa lamin? Oh, papangit ka. So, wag mo nang balik-balikan yung pangit na nakaraan. Kalimutan mo na. Magpatawad ka na yung mga taong involved doon. Hayaan mo na sila. Ako, madali akong magpatawad. Ang hindi ko lang magawa, yung magtiwala ulit. Once I give you my trust at sinayang mo, hindi ka na makakaulit. Walang unli sa akin pagdating sa tiwala. Isahan lang. Isahan lang yung matindihan. Kasi pag ako nagtiwala sa tao, 100%. Pag ako nakisama, naging mabuti sa tao, 100%. Hindi ako nakikipagplastikan. Kaya pag ako tinraidor, pag ako ginawa ng pagtataksil, tapos na. Pero papatawarin kita. Pero hindi ka na makakaulit pa. Isahang shoot lang yan. So, dito, kalimutan mo, wag mo nang balik-balikan, wag mo nang banggit-banggitin. Kaya nga kami, maraming mga nakaraan sa mga kasama naming mga leaders, pastor, pag nag-gather kami, bihira nila akong marinig na si ganito noon, wala eh. Kasi nakikinig ako, may mga kwento sila, alam mo ba, nung panahon na gano'n, ay sabi ko, may hinanakit pa to. Ako nakikinig lang. Nakikinig lang. So yun, kalimutan mo na yan, wag mo nang banggit-banggitin. Do not dwell on the past. Ang namumuhay sa nakaraan, absent sa present. At pag walang present, walang regalo. Tama. Wala kang blessing. Nandun ka sa nakaraan na bubuhay eh. Present ngayon. Wala ka, absent ka sa present, nasa past ka pa. At lalo, wala kang future. Kasi you're dwelling in the past. So, ang lungkot ng buhay ng mga taong nabubuhay sa nakaraan, hindi makamove on. Kaya sabihin mo sa katabi mo, move on. Don't look back. Iwanan mo na yan. Huwag mo nang ibintang yung kalagayan mo ngayon sa nakaraan. Desisyonan mo yan. Hindi ka affected nung nakaraan mo. If you decide today, your life will be changed. See, I am doing new things, sabi ni Lord. Gumagawa na ako ng bagong bagay. Pag nakatingin ka sa nakaraan, hindi mo makita yung bagong ginagawa ng Diyos sa buhay mo at nagiging ingrato ka. Pag nakatingin ka sa ngayon at sa future, nakikita mo may bago naman palang ginagawa si Lord eh. Yung mga nakaraan, wala na yon eh. May magandang nangyayari ngayon. The glory of the latter house is greater than the former, sabi ng Bible. So yung ginagawa ni Lord ngayon, mas maganda kaysa sa ginawa niya nung nakaraan. Even, yung mga successes mo, yung mga victories mo sa nakaraan, pag yun ang lagi mong binabanggit, dati, alam mo, dati ganito kami. Dati, ngayon, ano ka ngayon? Wala, dati kasi. Oo nga, dati nga. Ngayon. Dati lang. Pag lagi na lang ang tagumpay at kabiguan, dati ang binabanggit mo, wala ka sa kasalukuyan. Kahit nagtagumpay ka noon at yun pa rin ang binabanggit mo ngayon, ibig sabihin ngayon hindi ka nagtatagumpay. Yung blessing ni Lord noon, ngayon wala na bang bago? Luma na yan, panis na yan eh. Yung mga testimony natin, good yan, na mabanggit pa natin today, yung mga blessing, yung mga success. Pero may bago ba? Kasi noon, active ako kay Lord, kaya ang dami kong blessing. Ano ngayon? Inactive ka na? Ano na? Dapat they are new every morning. Kaya okay lang yun, nababanggit natin yung nakaraan na success. Wag yung lungkot, wag yung kabiguan. Pero minsan, pati yun nagiging dahilan para hindi ka magpatuloy sa bago kasi may luma. Kailangan mong may bago. Hindi jowa, ha? Di bagong jowa, okay? Bago. So, sabi ni Lord, may bago akong ginagawa. Hindi mo ba nakikita? Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Kwento kasi ito nung sila'y nasakop ng Babylonia.
at nahirapan sila. Ang sabi ni Lord, pahihirapan ko yung Babylon at iuuwi ko kayo sa bansang Israel. Sa wilderness, sa disyerto, ng hirap, namamatay ang mga traveler doon. Sa sobrang init, nung galing kami ng Israel, galing kami Egypt, papunta ng Israel, dumaan kami ng Sinai, yung dinaanan ng mga Israelita, naangal sila ng angal, nung tiningnan namin, may karapatan palang umangal. Grabe ang init, walang nabubuhay na halaman, walang tubig. Dinaanan din namin yung balon, yung Meriba, kung saan nag-away-away yung mga Hudyo sa panahon ni Moses. Sabi ko, totoo nga, mahirap talaga yung dinaanan nila. Mahirap talaga. So ito, pauwi na Israel ulit. Galing ng Babylonia, sabi ni Lord, I will make a way in the wilderness. Gagawa ako ng highway sa disyerto. At hindi lang highway, magkakaroon ng tubig sa disyerto, may maiinom kayo. Pag tinuloy mo pa yung mga verses na yan, yung mga jackals, yung mga hayop, magpapasalamat kay Lord kasi may maiinom sila. So ang sabi dito, lalo na yung mga pinili kong tao. So don't look back. Sabihin mo sa katabi mo, don't look back. May bagong ginagawa si Lord ngayon. Mas maganda yung ngayon kaysa nung nakaraan. Today is better than yesterday. And tomorrow is better than today. Ganon dapat laging mindset natin. So, run for your life. Don't walk, run. Late ka na. Don't look back. Huwag mo nang balik-balikan. Bakit ka sumablay? Dahil kung sino-sinong dinadahilan mo, kalimutan mo na yan. Magpatawad ka na. Pangatlo, don't stop anywhere. So wag kang titigil. Lagi ko sinasabi sa mga anak ko, dalawa lang naman sila. Pag ako nagtrabaho, lalo na noon, hindi na ngayon, titigil lang ako magtrabaho pagtapos o gutom o pagod. Tatlo lang. Pag hindi tapos, wag kang titigil. Sa pag-aaral, pag di ka tapos, wag kang tumigil mag-aral. Sa trabaho, pag may pinagagawa, wag kang tumigil hanggang di mission accomplish. Sa pangarap mo, huwag kang titigil kahit saan hanggat di mo naabot yan. Yung mindset mo, yung puso mo, ganun ako. Kaya minsan noon pag may nagtrabaho sa bahay, kawawa sa akin talaga kasi hindi ako nagpapahinga Kailangan tapos. Ngayon, madali na ako magpahinga. Masaya na sila, si Pastor, magpahinga. Every 3 hours nagpapahinga. Pero noon, todo ako. Kahit gabi pa ako kakain, walang tanghalian, kaya ko. Hanggat hindi tapos ang trabaho, hindi ako titigil. Hanggat hindi mo naabot ang pangarap mo, huwag kang titigil anywhere. Titigil ka lang pag naabot. O, ba't di ka kumikibo? Uy. Sabi mo sa katabi, huwag kang titigil. Hindi pa naipahinga. Pagod na ako Bakit? Ilang oras ka na nagtatrabaho? 15 minutes. Mas matanda ka pa sa kuluban? Mahinang nilalang, bawal ang mahinang nilalang sa taong may pangarap. Bawal. Bawal ang mahihinang nilalang. Yung konting hatching, may sakit ka na kagad? Nako. Kami, nagkaroon ng mga sakit-sakit, 60. Matanda na. Pero yung bata kami, 3 days, walang tulugan, kaya namin. Nagsiserve kay Lord. May counseling, may Sunday service, walang tulugan, kaya namin yan. So, don't stop anywhere. Huwag kang titigil hanggat di mo naabot ang pangarap mo. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang titigil. Dahil ang pangarap, mahirap maabot. Mas malaki ang pangarap, mas mahirap maabot. Mas mataas ang pangarap, mas mahirap akyatin. Kung ang pangarap mo bundok, sabi dito, bundok mahirap yon. Mount Everest, ang daming umakyat, daming namatay. Pero kung akyat ka lang sa Antipolo, palagay ko, hindi ka naman mamamatay. Cloud9 lang naman di ba? Madali lang yan. Pero kung mga bundok na mahirap akyatin, sobrang taas, minsan buwis buhay talaga yan, mahihirapan ka. So ang sabi ng Galatians 6:9, huwag kang mapagod, huwag kang magsawa. Do not become weary in doing good, for at the proper time we will reap harvest if we do not give up. Yung pangarap mo, huwag mong sukuan, lalo na kung alam mo si Lord ang nagsabi niyan. Hindi yan sa sarili mo lang. Kay Lord galing, huwag mong sukuan, balang araw, one of these days, maaabot mo rin yung pangarap mo.
Lalo na kung si Lord yung naluluwalhati dyan. Amen ba? 2 Chronicles 15:7. But as for you, be strong. Bawal ang mahinang nilalang. Bawal ang sakitin. Magiging tatay, magiging nanay, sa nanay, tatay, bawal ang sakitin. Pag nagkasakit ang anak mo, may sakit ka rin, anak, alagaan mo ko 2 years. Sabi ko, sa Boracay nga kami, may mga dalang bata ang liliit. Sabi ko, akala nila ang saya ng anak nila. Torture na torture sa anak nila, nakaganon yung mga leg, mga foreigner. Sabi ko, kawawa naman. Kaya pala pag nagbiyahe ka, huwag kang magbiyahe na may kasamang malilit na bata. At least yung kaya na nilang enjoy. Nagsasuffer, sabi ko, kawawa yung mga bata. Habang yung mga magulang nag-i-enjoy, yung mga bata, kawawa. Yun talaga, minsan. So, ang sabi dito, huwag kang mahinang nilalang. Be strong. Be strong. Yung mga pangarap mo, mahirap yan marating pag malaki. CD, maliit na lang pangarap ko. Anong pangarap mo? Makakain lamang isang araw. Pwede na. Isang kahig, isang tuka. Yung mga ibon nga, alam nyo, hindi tumutuka yan na isang beses. Yung pinuntahan namin sa Boracay, sa Astoria, kasi kami kumakain. Yung mga ibon doon, balik-balik ko. May umaga, may tanghali, may gabi. Sabi ko, social to. Nasa hotel pa kayong maganda kumakain. Yung mga tira-tira doon, na nalalaglag, kinakain nila. Sabi ko, okay itong mga ibon na to, mataas ang pangarap. Sabi sa katabi mo, ang ibon, mataas ang pangarap. Be strong and do not give up. Maging malakas ka at huwag kang sumuko. Abutin mo pangarap mo. For your work will be rewarded. Meron tayong nakikita sa Facebook. Ganitong kwento. Ang kwento nito, may kwento, hindi ko alam kung totoo or katang-isip lamang. Merong isang tao na, alam niya na merong kayamanan doon sa lupa. So, nagukay siya na nagukay, kaya lang tumagal na ng ilang buwan, wala pa siyang nahuhukay. Hindi ko alam kung sa Paracali ba yan. So, naguhukay siya, wala pa rin. Napagod, nagsawa, tumigil. Ang ginawa niya, binenta niya sa bodegero, sa junk shop, yung mga gamit niya sa paghuhukay ng pagmimina. So, ang ginawa ng junk shop boy, wala namang mawawala kasi mura lang binenta yung mga gamit. Tinuloy niya yung paghuhukay. Hindi pa umabot na 1 linggo eh. Tinamaan niya yung kayamanan eh. Biglang yaman. So, nasa point na ng breakthrough, tumigil pa. Minsan ganun eh, napagod. Ayun pala, nasa kabila na yung pagpapala mo kung tutuloy ka pa. Tumigil eh. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang titigil. Naalala niyo si Karaya? Elizabeth? Tuloy lang, kahit hindi binibless, kahit hindi sinasagot yung prayer. In one day, lahat ng blessing dumating in one day. Mas matagal ang paghihintay, mas matagal ang paghihirap, mas malaking blessing ang nasa dulo nito. Mas malaki. Kaya kung matagal ka na nag-aantay, malapit na. Kung matagal ka na nag-uukay, huwag kang hihinto. Okay? Don't stop anywhere until maabot mo yung pangarap mo. And don't walk, run. Pangatlo, run for your life, don't look back, don't stop anywhere. Pang-apat na pala. Ano yun? Go up to the mountains. Pag sinabing go up to the mountains, hindi hill, hindi maliliit lang na bundok, mataas to. Umakyat ka sa taas, doon kayo pumunta para hindi kayo madamay sa dilubyong darating. Go up to the mountain. Pag sinabing go up to the mountain, ito yung goal. Yung mountain, yun yung goal. At plural mountains. So may goal ka spiritual, may goal kang physical, financial, relational, marami. Ministry at kung ano-ano pa. So marami kang goals. So don't stop anywhere until you reach the goals. Nakakapagod bang umakyat ng bundok? Of course naman. Of course naman. Kung kayo ay mahilig sa trekking, nakakapagod to. Pero it's worth it. Pag naabot mo to, naalala ko na sa India kami, sa Visakhapatnam, meron dong mataas na bundok, pero may hagdan na bato. Bata-bata pa kami noon, 30 higit. Ilang
thousands of steps. Talagang kinaya naming abutin sa taas. Pagdating mo doon sa tuktok, kitang-kita mo yung buong syudad. Ang ganda tingnan. Nakakapagod, kinaya namin. So ganun din naman yung mga goals mo sa buhay, lalo na yung malalaki at matataas. Nakakapagod yan. Mahihirapan ka dyan, pero huwag kang titigil. Kaya nga ang sabi nila, it's lonely at the top. Bakit? Konti lang ang nagsisikap. Konti lang ang nagtsatsaga. Konti lang ang hindi tumitigil. Mas maraming tumitigil. Kokonti lang ang nakakarating sa taas at kokonti lang ang naghahati-hati sa pagpapala na binigay ng Diyos para sa lahat. Kasi kokonti lang ang nakarating doon. Tanong, kasama ka ba sa makakarating doon? Will you go up to the mountains o tama na dyan sa gitna o sa valley? Kaya mo magtiis? Magsikap? Mahirapan? Hindi susuko? Ngayong taon? Sige nga, kaya ba? Hindi. Ang hirap na to. Huwag na natin ituloy. Kaya nga, kokonti lang nasa taas. So pag sinabing go up to the mountains, mag-level up ka. Mag-level up, mag-grow up. At pag sinabing mag-grow up, may pagbabagong magaganap. Anything that grows, everything that grows, change. Alam niyo naman, yung kamatis, pag tinanim mo, tumubo, ilan ang dahon? 2. Okay? Huwag na nating banggitin yung tinatanim ko noon. Ganun kasi itsura eh. So 2 lang. Paglipas ng ilang linggo, yung 2 dahon, magiging ilan? 4, 5. Pag lumipas pang ilang linggo, madami ng dahon. Yung baby, pag pinanganak, kamukha ni lola, ni lolo, o ni tatay, ni nanay. Pag lumipas ng ilang araw, kamukha na ni ate, ni kuya. Pag lumaki pa ng lumaki, kamukha na ng kapitbahay natin. Ay, hindi, joke. joke. So, nag-iiba yung muka. Kasi everything na nag-grow, nagbabago. Nag-change, di ba? So ngayon, kung ikaw gusto mong maabot, mag-level up ka. Gusto mong maabot yung pangarap mo, kailangan mo magbago. The same thinking, sabi ni Einstein, na nag-create ng problema mo last year, at yun pa rin ang gagamitin mo ngayon, walang mangyayari. At sabi din niya, insanity is doing the same thing, again and again, expecting different result. So, hindi pwede na walang babaguhin sa'yo. Kailangan magbago ka. Because everything that grows, changes. Para mo maabot yung pangarap mong malaki, lakihan mo yung pangarap mo, lakihan mo yung puso mo, yung determination mo. Kailangan lakihan mo lahat. Sabi ng 2 Peter 3:18, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Puso, utak, pusok, utak. Galing, husay, puso, husay. So ito yung kailangan nating laguan. Kailangan nating maging intentional sa pagbabago. At mangyayari lang ito kung meron tayong personal development. Pag tamad ka sa buhay mo, walang mangyayari sa'yo. Kami na mga pastor, hindi lahat, ayun, galing ako sa isang leader ko sa Aklan noong isang araw, iba yung mga comment nila na may mga pastor talagang tamad. May mga kausap ako, senior yata yung mga kausap ko noon, na galing sila sa ibang church, inaano nila yung mga pastor, hindi nag-aaral ng Bible, titingin lang sa ready-made na preaching, ito na. Walang aral-aral. Ako, galing sa Boracay, kahagabi, pagod, iniisip ko, sabi ko, pag nag-aaral pa ako, baka bukas di ko kayanin. Humiga muna ako saglit, gising, tapos aral, sabi ko, hindi ko kaya, tumulog ako kasi inubo ako bigla. Gising na lang uli akong maaga. Pwede naman akong hindi mag-prepare dahil pagod ako Di ba? Pwede naman ako dumampot na lang kung ano-ano sabihin ko sa inyo, bulabulahin ko kayo Pero hindi ko maatim, hindi ko kaya yun. So pag tamad ka sa buhay, kahit pastor ka, walang mangrarating yung church mo. Pag tamad kang tatay, nanay, wala kayong pagunlad. Pag tamad kang estudyante, wala kang mararating. Pag tamad kang trabador, hanggang dyan ka na lang. Bawal ang tamad sa church. Bawal ang tamad sa trabaho, sa bahay, kahit saan. So you need to have a personal development. Sabi dito,
Mind development. Kailangan mong baguhin ang utak mo. Kailangan ang utak mo lamanan mo. Hindi ka magbabago because what the mind conceived, the body will achieve. Ang pagbabago sa utak nagsisimula. So ako ang ginagawa ko, nung nag-mission kami sa India, wala kaming pangarap yumaman, wala kaming pangarap mamasyal. Ano lang, trabaho lang, church lang talaga, mission lang, soul winning lang. Yun na nga, nung nagkaroon kami ng anak, ang lalakas lumamon, akala ko pwede palang Bible lang kainin. Eat the word of God, man shall not live by bread alone. Gatas nila, ang lakas oh. So nagtinda kami ng gatas. So nangarap kaming yumaman. Nangarap kaming umasenso. Ang dami kong libro binabasa, nabanggit ko na last week, mga libro ng tagumpay. So pumasok sa utak ko yon, sa utak namin yon, in-apply namin yon. So read good books, watch informative show, documentary movies, wag yung panay K-pop tsaka K-drama ang pinapanood nyo. Nagiging madrama kayo. Yan, nadamay na rin. Sister Jerin, mahilig din sa document. So pag nanood kami ng mga documentary, we learn. Biblical documentaries, true to life stories. So yun yung panoorin nyo, lamanan nyo yung utak nyo ng mga makatotohanan, hindi mga pantasya. Pag pinapanood nyo, panay drama, tapos panay laro, kawawa talaga kayo. Ang buhay nyo ginagawa nyong laro. Skills development. Umattend ka ng mga training, seminars, try new things. Ngayon, sa mga YouTube, meron. Hindi yung papanoorin nyo sa YouTube tsaka TikTok, mukbang. Ano ka ba? Pangarap mo maging baka o maging kumakain ng bato? Waste of time. Waste of time. Kumita sila sa kalokohan nila, ikaw naman naloko. Tantanan niyo yan. Mag-develop kayo sa sarili niyo. Emotional development, increase your tolerance for pain. Kami, ang taas na ng tolerance namin for pain, pero minsan nahihirapan pa rin kami sa stress. Accept the fact that pain and suffering is part of earthly existence as joy and blessing. Kagabi, may pinagkikwentuhan kami habang nasa kotse, pauwi. Mga bata pa lang, hindi na kayang matanggap na hindi sila nanalo. Alam mo, delikado yan. Ang buhay, may nananalo, may natatalo. Pag ikaw natalo, ibig sabihin, you need to learn more and exert more effort. Tanggapin mo yon. Tinuro ko noon, failure is the key to success. The more failure you have, the more key to success you have. Kung wala kang failure, paano ka magkakaroon ng susi sa tagumpay? Gusto ko tagumpay. Walang ganun. Failure is the key to success. So mas marami kang failure, marami kang susi sa tagumpay. Bakit kami nagtagumpay? Ang dami naming failure eh. Ang dami naming failure, trial dito, bili ng lupa doon, hindi na bayaran kompleto, na sayang. We learn through our mistakes. Ang dami naming susi sa tagumpay dahil ang dami naming kapalpakan. Kaya ang kapalpakan, hindi kinahihiya yan. Pero inaayos yan. Hindi yung palpakan noon, oo, ngayon, palpak pa rin eh. 10 years na, walang nangyari, walang nagbago, walang nag-grow, mag-grow ka naman. Anything that grow, change. So, part yan, mabigo, sumablay, sa mag-asawa, sablay ka na naman. Huwag niyong ganunin. Magtulungan kayo na umahon, bumangon. Sige, next time, bawi tayo. Okay? At ang pinakamahalagang pagbabago, spiritual development. Develop your love relationship with God through the prayer, worship, devotion, and service. Ito pa ulit-ulit lang to. Huwag mo kalimutan yung Bible reading mo, yung prayer mo, yung paglilingkod mo kay Lord. When you do this year, alam mo, nagle-level up ka, nag-grow ka, nagbabago ka. Sabi ng Romans 12:2, dito tayo magtatapos. Change begins in the mind. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Yung word na transform dito sa Greek ay metamorpho. Doon galing yung salitang metamorphosis. Alam niyo ba yung metamorphosis? Yung caterpillar, babalutin niya yung sarili niya ng sapot na magiging cocoon.
lulungkot ang buhay niya dahil mag-isa na lang siya sa loob ng kukon, madilim, malungkot, masikip, mahirap, walang movements, stagnant. Pero after ilang araw, yung buhay na mahirap, malungkot, madilim, unti-unti nagliliwanag kasi itong caterpillar na to, nagkakaroon na ng pakpak at yung kuko nahihiwa na, nagliliwanag na, yung pangit na experience niya, nagiging magandang paru-paro siya. So yung transformation, hindi yan maganda sa simula. Yan, sila Marlon, nag-gym, nasubukan naming mag-fitness first noon. Pag nagbuhat ako, nang walang nangyari at walang nasaktan, wala. Pero pag nagbuhat ako, pag dampot ko sa cellphone ko, parang papel, ba't ang gaan? Tapos pag uwi ko, sumakit yung braso ko, ay may nangyari yan. May nangyari, ibig sabihin may muscle na napilitang mabuo. So when you grow, may pain, may growth pain. Okay? Hindi madali, may growth pain yan. So kailangan mong tanggapin yun. Yung transformation, may hirap. Pero sa simula pa lang, sa utak nagsisimula, alam mo na mahihirapan ka, you're ready for it. So kahit anong dumating ngayong taon, alam mo naman yan na mayroong hirap, may pagsubok, may testing, pero tuloy ka lang. Amen? So, be transformed by the renewing of your mind. Dito magsimula ang pagbabago sa utak. Sabi ng 2 Corinthians 10:4, ganun din, may mga strongholds tayo sa utak na kasanayan natin na ito yung ginagawa natin everyday, kailangan nating wasakin yan. Kailangan nating baguhin yan. At mababago lang yan kung lalamanan natin ang utak natin ng mga salita ng Diyos at ng mga gandang bagay. So lastly, be a better you this year and reach your goal. Yung paru-paro, ng dating caterpillar, siya rin yun eh, kaya lang nag-evolve. Nagkaroon ng transformation, nagkaroon ng improvement, nagkaroon ng growth, and everything that grow, change. Nagkaroon ng pagbabago, siya rin yun. Sabi mo sa katabi mo, ikaw rin yan. Pero mas magaling na ikaw. Diba? Ikaw na yung bago. Ikaw na yung pinakamagaling na ikaw. Ngayong taon, kailangan nating gawin yan. So, itong Genesis 19:17, huwag niyong kakalimutan to. Okay? Ngayong February, next week na yon, anong gagawin natin? Sabay-sabay tayo. Run. Don't walk. Huwag iinday-inday. Run. Bakit? Late ka na. May mga nauna na. Humabol ka. Run for your life. Number 2, don't look back. Huwag ka nang lingon ng lingon sa nakaraan. Yung mga palpak mo, yung mga taong gumawa sa'yo, ayaan mo na, kalimutan mo na yan. Patawarin mo na. Yung tagumpay mo, may bago. Huwag ka nang lumingon. Don't look back. Number 3, huwag kang titigil hanggat di mo naabot yung pangarap mo. Don't stop anywhere. Number 4, yung goal mo nasa bundok. Yun yung goal mo, mataas ang pangarap mo, abutin mo yan. Bakit pag di mo ginawa yung 1, 2, 3, 4 na yan, anong mangyari sa'yo? You will be destroyed. Sinong gustong masira? Wala. Sinong gustong magtagumpay? Lahat. Amen? Tayo. Lahat gustong magtagumpay. Pero hindi lahat gustong magbayad ng presyo. Ito yung presyo. Lahat gustong magsuot ng magagarang damit, pero ayaw naman bumili. Lahat gustong kumain ng masarap, pero ayaw gumastos. Ang pangarap, mahal ang presyo. Hindi ka pwedeng makarating dito nang hindi ka nagbayad ng presyo. You need to pay the price. At kung kasama natin si Lord, kahit gaano kalaki yung presyong yan, kakayanin natin. Si Lord ang sikreto ng lahat ng tagumpay. So before we close sa ating prayer, meron po bang mga first-timer dito? Ngayon lang nakadalo, naka-attend. Taas nga inyong kamay, wagayway nga po kayo. Sige po, meron po ba? Taas ang kamay, wagayway. Yung mga ngayon lang nakapunta, kung meron po, baba po kayo dito. Magpipray po tayo sa ating closing prayer. Meron? Hindi ko makita eh. Meron po ba? Meron? Wala. Kung meron, pakisamahan nung nag-invite. Kung wala nag-invite, yung mga usher natin, pakisamahan nyo sila. At bitbitin nyo na yung mga gamit nyo kung meron man, kasi tapos na po tayo. Ayan, welcome po kayo sa Juhia. Jesus our hope
International Assemblies. Ayan. Sige po. Meron pa po ba? Ayan. So welcome po. Welcome po kayo dito sa aming grupo. Ang grupo po namin ay nagtuturo lang ng Bible lang at Jesus lang. Wala po kaming doktrina o relihiyon na pinopromote dito, kundi si Lord, si Jesus. At napansin nyo, kung ano man yung pinag-aralan natin kanina, laging may supporting verses yan. Patunay na yan ay Bible. Hindi gawa-gawa ko lang, hindi yan invento. So ngayon, lahat po ng tao ay may pangarap sa buhay, I believe. Pero kung wala si Lord, kahit anong galing mo, kahit anong sipag mo, kahit anong diskarte mo, kahit gawin mo pa yung apat na yan, pag wala si Lord, hindi mo magagawa ito. Nabanggit nga natin last week, the will to change comes from you, but the power to change comes from God. Ang decision ikaw, pero ang kapangyarihan para gawin yan, nasa Diyos. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Pag hindi ka gagawa, hindi mo mararanasan ang awa ng Diyos, ang tulong ng Diyos. Kailangan kumilos ka. So, importante na kasama natin si Lord sa buhay na to ngayong taon para maabot natin yung mga pangarap. So sa atin pong mga first-timer, mga bisita, gusto niyo po ba na tanggapin si Jesus sa buhay niyo para sa lakad na to, may kasama tayo, may kakampi. Okay? So lahat po tayo yumuko, lahat tayo pumikit. And as we bow our head and close our eyes, pwedeng itaas natin yung isang kamay natin sa Diyos. Simbolo na, Lord, I need you. Kailangan kita. And sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin nyo, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa oras pong ito, sa oras pong ito, ako po'y lumalapit sa iyo, ako po'y lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. nagpapakumbaba. Inaamin ko, Inaamin ko, ako isang makasalanan ako isang makasalanan at wala akong magagawa at wala akong magagawa para ayusin, para ayusin, baguhin, baguhin, o paunlarin o paunlarin ang aking buhay. ang aking buhay. Ngunit, Panginoon, Ngunit Panginoon, ako po'y nananampalataya, ako po'y nananampalataya, kaya ka namatay sa krus, kaya ka namatay sa krus, ay para tubusin ako, ay para tubusin ako, linisin, linisin, ayusin, ayusin, at paunlarin at paunlarin ang aking buhay. ang aking buhay. Sa oras na to, Sa oras na to, binubuksan ko sa iyo binubuksan ko sa iyo ang aking puso. ang aking puso. Pinapapasok kita, Pinapapasok kita. tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, Panginoon Panginoon, at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pagpapatawad mo sa pagpapatawad mo at sa buhay na walang hanggan at sa buhay na walang na hanggan natanggap ko na natanggap ko sa oras na ito. sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpipray. Pwede nyo na ibaba ang inyong mga kamay. Lord, salamat sa mga anak mo na lumapit dito sa harapan. Salamat dahil hindi aksidente na nandirito sila ngayon. Planado mo to. You want them, Lord, to be saved. You want them to be blessed. At yung mga mensaheng ito, gusto mong marinig nila dahil may plano kang maganda sa kanila. Kaya dalangin ko, Lord, sa lahat ng nandirito, mula dito sa baba hanggang sa taas, ano man yung mga sitwasyon ng buhay namin, ano man yung mga nangyari sa nakaraang taon, ano man yung mga pangarap na hindi naabot, hayaan mo ngayong taon na to, maabot namin, Panginoon. Hayaan mo sa taong ito, Lord, hindi kami susuko, hindi kami titigil, at hindi kami magsasayang ng oras at panahon. Panginoon, ito todo namin. We will run for our lives para maabot ang mga pangarap na to, Panginoon. We will not look back. We will not stop anywhere, Panginoon, but we will go to the mountains until yung mga pangarap na to maabot, lalo na ito yung pangarap na binigay mo para sa amin. Lord, I pray, bigyan mo ng puso ang bawat isa na magkaroon ng matinding dahilan bakit namin ginagawa ang lahat ng ito. Lord, we expect and we pray for level up, for growth, for breakthrough sa bawat isang nandirito, lalo sa mga may negosyo. Lord, yung negosyo ngayong taon na to, kahit mahirap ang takbo ng mundo at ng Pilipinas, walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Dahil in the book of Genesis, sila Isaac, sila Abraham,
Sa gitna ng famine, Lord, they enjoy plenty. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang economy namin hindi nakabase sa bansang kinabibilangan namin. Ang economy namin bilang mga anak mo, nakabase sa economy ng langit. Kaya we expect and we pray na sa gitna ng hirap, yung mga anak mo uunlad sa taong ito. We speak your blessing, your breakthrough, more clients, more buyers, Panginoon, more contracts, Panginoon, at more promotion para sa mga nagtatrabaho. Kaya salamat, we thank you, we give you praise, we give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all.